Oy, 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 oy. Magandang hapon. Umaga, tanghali, gabi mga kabayan. Ito na naman po ang Boss Dada ninyo. Another day, another kulitan burautan session. At atin na naman pong huhubaran, pasasakitin ng ulo, ang puso, kasukasuan ng mga kawatan, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas, mga sindikato, walang silbi, putok sa buho, ang mga kurakong at mga walang silbi, mga imbalido at mga lumpo sa gobyerno. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa mga tumatangkilik sa ating mga uploaded videos. Siyempre, yung mga matatagal na nating mga subscribers at dun sa mga bagong subscribers, maraming salamat sa inyo. Tsaka, alam nyo, nag-check ako na naman. Nag-check na naman ako. Yung mga nanonood sa atin. Kayo hindi kayo nakasubscribe, nakakalimutan ninyo. Pero nakikita ko, nagko-comment kayo, tuwan-tuwa kayo. Pero alam ko na nakalimutan nyo lang na mag-subscribe. Importante yung subscribe, like, and share. Yung iba nagla-like, nagsishare, pero hindi pa nakasubscribe. Nakalimutan nila. Sa sobrang tuwa nila manood, nakakalimutan nila mag-subscribe. Visit po ninyo. Click ninyo yung profile, tapos tingnan ninyo kung nakalagay subscribed. Nakasubscribe na kayo. Pero pag nakalagay subscribe, walang ED, ibig sabihin, hindi pa kayo nakasubscribe. Okay, so unang-unang gagawin natin bago tayo mag-comment, ayun na, gawin ninyo. Subscribe na kayo, like and share para naman yung mga content natin ay makarating lalo sa kinauukulan, alam nyo naman. Kasama ang Boss Dada TV sa minomonitor ng mga kawatan. At nag-aantay lamang sila ng panahon kung kailan tayo babasyuhin. May mabigat tayong mabitawang mga salita na disgrasya natin ay nakaabang lang yung mga yan. Pero huwag kayong mag-alala dahil tayo naman ay nagpapahayag lamang ng ating saloobin dahil nga ang ating format dito sa ating channel ay kumuha ng mga videos, mga news report sa mga news outlet na at atin lamang nire-reactionan. Minumura lang natin sila which is within our right to freedom of speech. Mura na nga lang kaya nating gawin. Pipigilan pa nila tayo. So hindi tayo matatakot. Hindi tayo kakabahan. At hindi tayo manginginig sa mga putang ina niyan. Dahil tayo ay nasa panig ng katotohanan at konting panahon na lamang ay atin nang makukuha ang ating tagumpay. Wait nyo lang. Wait nyo lang. Naku po, gigil na gigil. Gigil na gigil ang mga kongresista. Dahil ang tagal pa magsimula nung impeachment ni VP Sara. Napapanis na yung mga hinanda nilang mga bulok na mga ebidensya. Baka mamaya niyan, panis na yung mga ebidensya nila. Tapos pagsalang mo doon, hindi na makain. Dahil panis na nga, putek yan, talo ang mga kawatan. Siyempre, nagpapasalamat tayo ng malupit na pagpapasalamat po sa ating mga tagapanood, sa ating mga nagsusuper thanks. So, salamat sa mga nagsusuper thanks ha. Ang dami-dami nyo, ang saya-saya. Yung mga nakakaluwag sa buhay na nagpapakita ng kanilang appreciation through super thanks, salamat po. Ano ba yung super thanks? Importante yan sa buhay ng tao. Alam nyo, yung dyan sa may like, share, ganyan, meron doon may heart, tapos may letter S. Super heart yun. Oo, may parang logo ng letter S na may guhit. Oo, pagka-kinlik nyo yun, sigurado ko, yung mga blessings na sinishare ninyo, babalik yan tenfold.
Mga bossing. At alam nyo ba na kahapon, in-upload ko ha. Kayo talaga hindi kayo nanonood ng ina-upload kong pag nag-upload ako ng mga public speaking natin sa mga mga barabarangay ha dito sa Pilipinas ha. Hindi kayo nanonood. Gusto nyo puro chismis, puro murahan ha. Dapat lahat ng ina-upload natin, panoorin nyo paano natin may hit yung algorithm pag ganyan. Panoorin ninyo, i-like at saka i-share nyo. Kayo talaga, yan na nga lang silbi nyo sa buhay. Hindi nyo pa ginagawa eh. Mga hayop kayo eh. Nagkakatrangkaso na nga tayo kakatrabaho eh. Pinagsasabay-sabay natin lahat yan. Pangangampanya sa PDP. Pagpapakilala sa mga miyembro at mga kandidato ng PDP. Pagpapakilala kay Pastor Apollo Kibuloy, ating kino-combat yung black propaganda kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga maliliit na mga barangay sa Pilipinas. Tapos, nagpapo-programa pa tayo sa gabi. Tapos, magko-content pa ako para masaya kayo. Panoorin nyo naman yung ating mga pinaghihirapan. Kayo talaga, mga buwisit kayo eh. Joke lang. Ayaw nyo manood, huwag nyo bahala sa buhay nyo. Pero lahat ng videos na ginagawa namin ng mga kapatid kong Banateros Brothers, lahat yan ay pinaghirapan natin. Speaking of, ako po ay nagpunta dyan sa Maynila kahapon. At ako po ay nagkaroon ng pagkakataon, binigyan ng pagkakataon ng Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement na magpakilala sa mga kandidato ng PDP laban at magsalita in behalf of Pastor Apollo Kibuloy para naman maipakilala siya sa mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga barangay at mga maliliit na mga barangay dito sa Metro Manila, sa Bulacan, sa may Calabarzon. Napakaganda po ng ginagawa ng PACQ for Senator Movement. Kasi talagang kumakatok sila sa mga bahay-bahay. Nag-iimbita sila ng mga dadalo doon sa mga pagtitipon at binibigyan natin sila ng pagkakataon na magtanong sa atin ng mga importanteng mga bagay-bagay sa mga buhay nila na gusto nilang paratingin sa mga politikong ikinakandidato natin. At nakaka-proud dahil lang inyong boss dada, alam nyo ba, ay napagkatiwalaan na magsalita in front of maraming mga Pilipino na hindi pa masyadong nakakakilala doon sa mga kandidato natin. Dahil syempre mga kandidato natin puro baguhan at kung sino-sino ba ang mga ito. So tayo ay naatasan para pag magpunta sa mga barabarangay at ipakilala yung ating mga kandidato. Ganyan natin kamahal ang bayang Pilipinas. Ginagawa natin yan. Hindi para sa sarili natin. Ginagawa ko yan, mga bossing. Sabi ko nga sa inyo pupunta ako dyan. Gastos natin lahat yan. Gasolina ko, pagkain ko, lahat yan. Oo. Talagang ang ginagawa po natin dito ay bayanihan. Katulong ang Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement, katulong ng mga taga Kingdom of Jesus Christ, katulong ng mga taga SMNI, umiikot po tayo sa mga barabarangay kahit mainit, kahit tanghaling tapat, nag-iimbita tayo at nakikipag-usap tayo sa kanila at ipanaliliwanag natin yung ating mga plataforma. So, ba't mo ginagawa yan, Boss Dada? Di ba nakakapagod dyan? Alam mo, kapag para sa bayang Pilipinas, dapat hindi ka napapagod. At saka, kapag para sa bayang Pilipinas, kapag mahal mo talaga ang bayang Pilipinas, dapat hindi ka nababayaran. Alam ninyo, pag pumupunta ako dyan, talagang makikita mo sa mga muka ng mga kababayan natin na hikahos, yung mga may hirap na mga barangay, makikita mo sa mga itsura nila na talagang umaasa sila sa ayuda. Umaasa sila sa ayuda, pero lagi kong sinasabi sa kanila na yun po ang nilalabanan natin. Yung umasa tayo sa ayuda. Ang gusto natin, ang plataforma natin, pangako natin sa isa't isa, magtutulungan tayo para sa kaikauunlad ng bayan nating Pilipinas.
Tutulungan namin kayo, tutulungan kayo ng mga kandidato ng PDP, hindi sa pamamagitan ng ayuda. Tutulungan kayo ng mga kandidato ng PDP para kayo po ay maging able. Maging able. Ititrain tayong lahat nitong mga gagawa ng batas itong ating mga kandidato para lahat ng mga Pilipino ay maging able. Hindi palahingi. Lahat ng mga Pilipino ay masaklaw ng mga programa na hindi lang puro bigay ng ayuda. Napakaganda ng mga programa na kayo po ay tuturuan ng mga bagong mga skill sets na magagamit ninyo para sa sustainable na kita ninyo. Hindi na kayo kailangang manghingi kasi magkakaroon na kayo ng skills para magkaroon ng sarili ninyong pera. Yan po ang advokasya at ipinapangako natin. Lagi po tayo nagpupunta dyan at lagi kong sigaw, ako po ay walang dalang ayuda para sa inyo. Ang dala ko po ay pangako at pag-asa para lahat tayo ay umahon sa kahirapan. Makagawa ng mga batas para matulungan tayong mga Pilipino na maging able, maging independent at hindi umaasa sa tulong ng politiko. Napakaganda nga eh. Napakaganda mga bossing. Kasi dating alam naman natin na si Pastor Apollo Kibuloy tsaka to si Vice Ganda, meron silang hindi magandang meron silang hindi magandang kumbaga history. Pero naku po, alam nyo ba na si Vice Ganda ay ikinandidato na ang PDP laban, pati si Pastor Apollo Kibuloy. Paano ko masasabi na si Vice Ganda ay ikinandidato na si Pastor Apollo Kibuloy at ang PDP? Gusto nyong marinig? Gusto nyong marinig? Ito, ipaparinig ko sa inyo. Tayo-tayo lang to ha. Huwag nyo itong paparatingin sa iba. Kasi baka mainggit sila. Sabihin na baka awayin nila si Vice Ganda. Sabihin nila si Vice Ganda, Duterte troll na. Pero for the first time, itong bading na to, itong si Vice Ganda, for the first time, nagsabi rin ng maganda. Marami itong mga patutsada ng mga nakaraan, pero siguro she's had enough. Itong si, wait lang, Vice, wait lang. Itong si Vice Ganda, she probably had enough of the corruption in the Philippines. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, importante yung pag-like, pag-share ng mga videos natin. Bakit? Kasi nga, nakakarating to sa mga kinauukulan. Nakakarating to sa mga kinauukulan, pati dun sa mga hindi natin kakampi. Nakakarating yung mga pambabatikos natin. Nagigising na rin sa katotohanan itong mga kumag na to, na talagang ang Pilipinas, hindi na tayo safe from corruption. Talagang kaliwat kanan na talaga corruption sa Pilipinas. Kaliwat kanan na ginagawang imbalido ng mga nasa gobyerno yung mga Pilipino na pinapaasa na lang sa ayuda. Kaya nga sabi ko, ako, when I go to barangays and parang makikipag town hall meeting sa mga barangay, lagi ko sinasabi sa kanila, wala akong dalang ayuda para sa inyo. Pero nandoon pa rin sila para makinig. Doon pa rin sila para makinig. Pero makikita mo sa mga mukha ng mga tao, talagang dismayado sila because alam nila when they go there, when they go sa mga ganyang town hall, at least man lang bigas or something meron. Kaya lang po, sa panahon po ngayon ng kampanyahan, bawal na po kasi talagang magbigay ngayon ng mga ganyan. So bukod sa wala talaga kaming pera para magbigay ng mga ganyan, bawal na din talaga. Kasi nga ang nilalabanan namin yung pag-vote buying by means of pagbibigay ng mga kung ano-anong relief goods, ayuda, para lang makilala nyo kami. Gusto ko makilala kami ng taong bayan, iboto kami ng taong bayan dahil doon sa mga pangako namin at plataforma ng PDP laban at ni Pastor Apollo Kibuloy na sigurado ako hindi hihinto until matupad nila yung kanilang mga plataforma para sa inyong lahat.
So si Vice Ganda ipinagtanggol mga bossing at ikinandidato ang PDP Laban. Pakinggan nyo kung papaano niya ginawa na ikandidato ang PDP Laban at si Pastor Apollo Kibuloy. Ang ginagawa po niya talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Boom! Yung Ayun daw, ha? Ang nagagawa daw ng batas at ang Senado at ang Kongreso hindi daw nagbibigay ng ayuda. Sino ang hindi nagbibigay ng ayuda na mga sortie, meeting de avance, mga pangangampanya? PDP Laban. Di kami namimigay T-shirt. T-shirt lang. Siyempre para naman 'di ba, t-shirt, ng sombrero. Di ba, leaflets, ganyan. Yun lang mga pinamimigay natin pero wala tayong mga ayudang binibigay. Hindi tayo namimili ng boto rito. Branches. Since nagsa-search ka na din for 2,000. Sa tatlong branches na ito. Ano sa tatlong branches na ito? Ang trabaho ay ang gumawa ng mga batas. Kasi di ba sinabi niya, executive, legislative, at saka judicial branch. Ano yung branch na gumagawa ng mga batas? Legislative po. Lawmaking. Legislative is correct! Correct. Legislative. Meron po tayong tatlong branches of government. Una, the executive. Sino yan? Yan po ang presidente. Yan po ang vice president. Yan po ang mga mayors. Executive yan. May executive powers yan. Meron din tayong judiciary. Sino po yan? Yan po yung mga korte. Yan po yung RTC, MTC, hanggang Court of Appeals, hanggang Supreme Court. May sarili pong kapangyarihan yan. Co-equal yan. Ibig sabihin, magkakapantay sila ng kapangyarihan. Meron ding legislative, which is ang trabaho niyan gumawa ng mga batas para sa ating mga kababayan, yung mga congressman, yaang mga senador, sila po yan. Sila po yung gumagawa ng batas para sa mga Pilipino. May batas silang gagawin. I-interpret yan ng Supreme Court. At i-execute naman yan ng national government. Pipirmahan nila yung mga batas na i-execute nila yan para maging ganap na batas at magamit na ng sangkatauhan dito sa Pilipinas. Ngayon, anong ginagawa ng mga putangin ng congressman? Ang ginagawa ng mga congressman, mag-hearing. Hearing, impeachment, manira ng mga kalaban sa politika. Yan ang ginagawa nila. Isang buong 3 taon, puro hearing. Walang katapusang hearing. Ang tanong, may mga nagawa na ba silang batas na kapakipakinabang? Sa 3 taon ba, umalwan ba buhay natin? Sa 3 taon ba, umayos ba ang buhay natin? Ngayon ang nangyayari sa itong mga senador, ganun din. Puro papogi. Sayaw dito, sayaw dyan. Kung ano-anong mga pinaggagawa. Ang tanong, may naitulong ba sa bayan? Umalwan na ba buhay? Meron. May mga senador na talagang nagtrabaho. Sabi ko nga sa inyo, ganyan si Senator Bongo tsaka si Senator Bato. Pero karamihan ng mga senador, nagpapogi lang, nagplaying safe. Ginamit yung mga makakapangyarihang pamilya tapos biglang ngayon walay na. Hindi ba? So ano na? Tapos ngayon may mga tumatakbo na mga dati ng mga kandidato. Sino yung mga yan? Yun yung mga natatagal ng nasa Senado. Si Tito Soto, tagal na sa Senado. Si Lacson, tagal na sa Senado. Si Pacquiao lalo, tagal na sa Senado. Si Dito Lapid, puta, tagal-tagal na sa Senado Minsan ka nakakalimutan ko, senador pala siya. Pero lahat ng ito, mayroong mga magagandang pangarap sa Pilipinas, pero mga nakailang termino na sila, hindi naman nila nagawa. Hindi naman nila pinrioritize yung mga pinangako nila sa tao nung kampanyahan. Bakit pa natin sila iboboto ulit, hindi ba?
O, di doon na tayo sa mga bago na alam natin na talagang magtatrabaho para sa Pilipino. Boss Dada, wala pa napatunayan sa sarili ang mga kandidato nyo. Ano ka ba? Di mas lalo yung kandidato sa kabila. Lalong walang napatunayan yung mga yan. Lalong mga walang resibo yung mga yan. O bibigyan ko kayo, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga kandidato sa kabila laban sa isang kandidato lamang natin Si Pastor Apollo lang, nag-iisang kandidato natin. Halimbawa lang ikumpara natin yung buhay ni Pastor Apollo Kibuloy sa buhay at mga nagawa sa mundo na mga punyemas na mga nasa kabilang partido. Yabang-yabang ni Bongbong Doon lang daw tayo sa gawa. Putang ina yan. Wala nga nagawa yung mga yan. Sa tagal na mga nakaupo dyan Wala nga tayong napansin na nagbago sa buhay natin Pero alam nyo ba, na lahat ng kandidato nila, itapat mo kay Pastor Apollo Kibuloy, isa lang ang tanong natin. Tanungin natin, pare-parehas yung mga sarili natin. Yan bang mga nasa kabila, bago pa sila maging mga politiko, may nagawa na ba sila sa bayan? May mga nagawa na ba sila sa mga buhay nila na masasabi mong talagang mahal nila Pilipinas? Si Pacquiao, oo, nakikipag-boxing. Oo, at tumutulong din siya sa mga mahihirap. Pwede siguro si Manny Pacquiao. O sige, merong magandang resibo si Manny Pacquiao. May nagawa siya sa bayang Pilipinas para na mailagay ang bayang Pilipinas sa pedestal sa pagdating sa boxing. Sige. Pero yung iba, si Tito Soto, anong nagawa niyan sa Pilipinas? Bago siya maging senador. Wala. Si Lacson, anong nagawa sa Pilipinas bago naging senador? Utangin na niyan. Naging pulis, tapos puro kaso pa. 'Di ba? Yung kuratong baliling. Si Lito Lapid, anong nagawa sa Pilipinas sa buhay niya? Wala pa. At sa lahat ng mga tumatakbo diyan, nung mga private person sila, ano na yung mga nagawa nila para sa bayang Pilipinas? Tanungin mo si Pastor Apollo Kibuloy, anong mga nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang buhay sa Pilipinas? Ano nagawa niya? Gumastos na yun ng bilyon-bilyon para maubos ang NPA. Nagawa na ba nila yun? Nakapag-conduct ba sila? Nakapag-conduct ba sila ng mga clean-up drive, mga tree planting activity, beautification, linis dito, linis dyan, galing sa mga bulsa nila sa buong Pilipinas? Nakapagpaaral na ba sila ng milyong kabataan? Nakapagpakain na ng milyong kabataan nang hindi pa sila tumatakbong senador? Nagawa na ba nila sa buhay nila yon? Nagkaroon na ba sila ng mga scholars? Nagkaroon na ba sila ng mga scholars nung sila ay hindi pa mga senador? Nagkaroon na ba sila ng Nagkaroon na ba sila ng mga ano pa ba? Nagkaroon ba sila ng pagkakataon na maiahon sa buhay? Yung mga, let's say, for example, yung mga nasa lugar na lang nila, kung halimbawa, ikaw ay taga Quezon City, nakagawa ka na ba, nakapag-ahon ka na ba sa hirap ng buhay ng mga, kasamahan mo o lugar mo man lang? Si Pastor Apollo Kibuloy po, nagawa na niya yan sa buong Pilipinas. Nakatulong na yan, cleanup drives, gastos nila, yung mga relief operations nila, humanitarian services nila, bago pa siya tumakbo, dekada-dekada niya nang ginagawa yan sa bayang Pilipinas. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung resibo lang, mapapahiya kayo kay Pastor Kibuloy. Kayong lahat, ikumpara nyo sa mga nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang buhay. Wala sa kalingkingan yung mga nagawa ninyo, tapos kung makapagsalita kayo dyan. And again, ang pinakamatindi rito is Pastor Apollo Kibuloy and 8 other candidates ng PDP laban. Alam nyo ba? Alam nyo ba na si PRRD ang nangangandidato sa kanila na ginawang ang Pilipinas, ginawang safe ang Pilipinas? Ibig sabihin, tatak Duterte, itong Duterte slate na to. Yan. So makikita nyo, kinakampanya na sila ni Vice Ganda. Legislative. Yan yung branch ng Kongreso at saka ng Senado, di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may
alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Ayun. Ang sabi ni Vice, ang mga senador at saka mga congressman ang dapat gumagawa ng batas. Kaya pag nag-boto kayo ng mga Pilipino, pag bumoto kayo ngayon, make sure na gumagawa ng batas, hindi nagbibigay lang ng ayuda. Sino nagbibigay ng ayuda? Yung mga taga-gobyerno at saka yung mga congressman na namimigay ng tupad, AIX, MAIP. Sabi niya, yung gagawa ng batas, hindi yung nagbibigay ng ayuda. Sino ang hindi nagbibigay ng ayuda na mga kandidato? PDP Laban. Salamat, Vice Ganda, sa pag-promote mo sa PDP Laban. Ulitin natin ano ang sinabi ni Vice Ganda? Ng Senado, di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Yan, palakpakan. Ipinromote niya si Pastor Apollo Kibuloy. Papaano? Indirectly. Pinromote niya, sabi niya, kailangan yung gagawa ng batas at gumagawa ng batas. Alam niyo ba, si Pastor Apollo Kibuloy may 70 batas nang ginawa. Naka-ready na yung kanyang panukalang batas. 70 yan. Pagdating niya sa Senado, ipupush na lang niya yan. Tapos na yan. Nagawa niya na. Yung iba, gagawin pa lang. Siya, nagawa niya na. Hindi namimigay ng ayuda. Kaya maraming salamat, Vice, sa pag-promote mo sa PDP Laban. Ang galing, di ba? Saan ka pa? Di ba? Si Vice Ganda, ipinromote na si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya talaga naman, ipinromote na ang PDP Laban kasi gagawa ng batas yung mga yan. Paano ko nasabi na gagawa ng batas yung mga yan? Puros mga abogado yan. Abogado si Hinlo. Abogado si yung taga Pangasinan, Alaminos. Ayan, abogado po si Jimmy Bondok, abogado. Si Vic Rodriguez, abogado. Si Lambino, abogado. Si Marcoleta, abogado. Si Hinlo, abogado. Lahat yan capable gumawa ng batas. Si Philip Salvador, sigurado ako na gagawa yan. May mga idea yan kung anong mga priorities niyan na mga sektor at batas na gagawin. Mag-hire yan ng magagaling na mga abogado para gumawa noong mga draft ng mga batas na pasok sa kanyang panlasa. Si Senator Bato at si Senator Bongo, subok na natin na talagang gagawa yan ng mga batas, gumawa ng mga batas. Senator Bongo, Mr. Malasakit, napakarami ng Malasakit Center, mga mega centers, mega clinic sa buong Pilipinas, Alam nyo ba na yung mga heart center, kidney center o regional, planchado na po yan. I-execute na lang. Batas na po yan. Gagawa po tayo ng mga regional hospitals na mga espesyalista. Hindi ka na pupunta sa Maynila. Para lang sa para lang magpagamot sa kidney, ang heart center na sa Maynila, ang lung center na sa Maynila, dahil kay Bongo sa buong Pilipinas. Bawat regions magkakaroon na po ng specialist na hospital. General Bato de la Rosa, Peace and Order. Mr. Peace and Order. Mr. Tokhang, nakagawa na rin po ng mga batas kung bakit at nakatulong na rin sa gobyerno ni Pangulong Duterte para maging peaceful sa Pilipinas. Lumaban sa insurhensya, lahat-lahat. Siyempre, pinakahuli sa lahat, Pastor Apollo Kibuloy. 70
batas na ang kanyang ginawa, ang kanyang na-draft. 70! Hindi pa siya nananalo niyan. Bago pa man siya maging senador, bago pa siya tumakbong senador, marami nang nagawa sa buhay niya yan. Marami nang nagawa sa bayang Pilipinas yan. Ilang ng kanyang miyembro, 7 milyon, lahat yan, naiahon niya sa kahirapan. Ang tawag dyan? Ninanamnam nila ang biyaya at talino ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanilang simbahan. Diba? Saan ka pa? Ngayon, bakit siyam lang, Boss Dada? Siyam na lang Siyam na lang yung matitinong kandidato sa Pilipinas Dagdagan na lang natin ng 3. Hindi ba? Kung ano pa yung mga preference nyo, wag lang kayong kukuha sa kabila. Dagdagan nyo na lang ng 3 ng mga preference nyo. Nandyan si Mata. Pwede naman si Busita. Ako, para sa akin, dadagdag ko dyan si Ben Tulpo. Kompleto na yung 13 ko. Pero mahirap talaga makabuo ng mga matitinong kandidato ngayon. Mahirap. Ngayon, kaya nakabuo sila sa kabila, hindi naman matitino mga yan. Ang sinasabi ko, matitino. Kasi si Duterte can settle for 5 candidates, can settle for 4, can settle for 3 candidates. Basta alam niya, hindi magnanakaw yung mabubuo niya. So itong nabuo nila, kasama itong mga guest candidate na si Pastor Kibuloy, si Marcoleta at saka si Vic Rodriguez, naniniwala siya na ito na yung mga pinakamatitinong pwede nyong iboto sa darating na eleksyon. Tandaan nyo yung mga number, ha? 28 Bongo, 53 Apollo Kibuloy, 22 De La Rosa, 38 Marcoleta, 30 Hinlo, 34 Lambino, 58 Salvador, number 10 Jimmy Bondoc, number 56 Romualdez. Ay, hindi pala. Rodriguez. Yan, dyan lang tayo maglalaro mga bossing. Wala nang iba. Kung ayaw nyong dagdagan, okay lang. Wag lang kayong sosobra. Pag kayo bumoto ng 13, yari tayo. Katulad ng lagi nating sinasabi, sa Mayo 2025, dyan lang po pantay-pantay ang Pilipino. Bakit mo nasabing pantay-pantay? Dito sa atin, pag mayaman, sobrang yaman. Pag mahirap, sobrang hirap. Pero pagdating ng eleksyon, yung boto ng mahirap at saka yung boto ng mayaman, magkatsimbilang lang. Kaya gamitin natin ng tama. At isang beses lang po sa loob ng 3 taon tayo nagiging makapangyarihan kesa sa mga politiko. Lahat ng politiko naninikluhod, humihiling, nanliligaw sa atin. Basti din natin yung mga magnanakaw. At sagutin natin, ilagay natin yung mga matitino. Ayan, nasa screen ninyo. Maraming salamat dahil kahit papaano, unti-unti yung mga dating kalaban, abay nagsasalita na. At napupuno na rin, napupundi na rin. Katulad yan, yung pinakita natin video kanina. Diba dati gigil na gigil yan, anti-Duterte yan. Pero ngayon nakikita na rin nila yung ginagawang kabulastugan ng gobyerno ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi tayo humihinto sa pagbatiko sa mga buwaka ng shit na yan. Diba? So maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na vlog. Mag-iingat po kayo palagi. Ilang araw na lang, ilang panahon na lang, election na. Kaya tayo ay maglista-lista na ng mga kandidato natin. Huwag niyong kalilimutan itong siyam na to. Ito yung siyam na magsasalba kay VP Sara from impeachment. Okay, I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya